May tatlong klase ng tao na hindi dapat mag-MP2 at karamihan hindi nila alam na isa sila doon, kaya nalulugi sila. At yung number one, ito yung pinaka-common pero ito rin yung pinaka-delikado. Hindi dahil pangit ang MP2, actually maganda siyang investment. Pero kung mali ang timing mo, hindi ka lang kikita na maliit, pwede ka pang malugi. Karamihan kasi ng naririnig mo online, mag-MP2 ka, safe yan. Okay yan long term. Pero ang hindi sinasabi ng iba, may tamang timing ang MP2. At kung mali ang timing mo, kahit safe siya, mali pa rin para sa'yo. Para maintindihan mo yan, imagine mo to. Imagine, naghulog ka ng 100,000 pesos sa MP2. Tapos after ilang buwan, biglang may emergency. Pwedeng hospital bill, pwedeng nawalan ka ng trabaho, pwedeng may kailangan sa pamilya. Ngayon ang tanong, saan ka kukuha ng pera? Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Number one, ito yung walang emergency fund. At kung wala ka nito, kahit gaano kaganda ang investment mo, delikado ka. Oo, kahit MP2 pa yan. Kasi ito yung hindi sinasabi ng karamihan. Hindi mo basta makukuha yung pera mo sa MP2. Nakalak siya. So ngayon, anong choice mo? Either mangungutang ka, magki-credit card ka, o hihiram ka sa kilala mo. At dito, talo ka. Kasi kadalasan, mataas ang interest. Hindi 5%, hindi 10%. Umaabot yan ng 36% per year, lalo na sa credit card. Ngayon, compare mo. Sa MP2, kumikita ka ng around 6 to 7% interest per year. Pero sa utang mo, 36% ang binabayaran mo. 6 na beses mas mataas. So kahit kumikita ka, mas mabilis pa ring nawawala ang pera mo. Lugi ka. At ito yung masakit. Akala mo tama yung ginagawa mo. Nag-i-invest ka, di ba? Pero in reality, paatras ka pala. So kahit kumita ka sa MP2, mas malaki pa yung nawala sa'yo. Ngayon, ano ba talaga ang emergency fund? Simple lang, ito yung pera mo na hindi gagalawin hanggat walang emergency. Hindi para sa travel, hindi para sa sale, hindi para sa deserve ko to moment. Para lang sa emergency, hospital, job loss, bigla ang gastos. Usually, dapat meron kang at least 3 to 6 months ng expenses mo. So, kung gumagastos ka ng 20,000 pesos a month, dapat may 60,000 to 120,000 pesos ka na nakatabi. Hindi to investment. Protection to. Pero ito yung problema. Maraming tao ayaw mag-ipon. Gusto agad mag-invest. Gusto agad kumita. Kasi mas exciting ito. May growth, may returns, parang may nangyayari sa pera mo. Pero yung emergency fund, tahimik lang. Walang excitement. Walang kita. Kaya nilalaktawan. May kilala ako. Ganito, eksakto yung ginawa niya. Nag-start siya mag-invest agad. Nilagay niya halos lahat ng ipon niya sa MP2 kasi sabi sa kanya, safe daw, maganda daw, long term daw. So, ginawa niya. Tapos biglang nagka-problema sa pamilya. Medical emergency. Kailangan ng pera? Ngayon na. Pero saan siya kukuha? Nasa MP2 lahat eh. Hindi niya ma-withdraw. So anong ginawa niya? Nangutang. Credit card. Personal loan. High interest. At doon nagsimula yung problema. Hindi lang siya hindi kumita. Mas lalo pa siyang nalubog. Kaya tandaan mo to, hindi ka dapat nag-i-invest kung wala ka pang safety. Kasi isang emergency lang, isang unexpected gastos, pwedeng mabura lahat ng progress mo. At doon, hindi MP2 ang problema. Ikaw yung hindi handa. Ngayon ang number 2. Ito yung may paggagamitan ng pera sa loob ng ilang taon. At maraming tao, hindi nila napapansin na nandito sila sa category na ito.
Akala nila okay lang mag-lock ng pera basta safe. Pero dito nagsisimula yung problema. Halimbawa may plano kang magnegosyo, magpapaaral o bibili ng bahay in 1 to 3 years. Hindi ito malayo na future, malapit lang to. At dito papasok yung isang concept na madalas hindi pinag-uusapan, liquidity. Ibig sabihin, gaano kabilis mo makukuha yung pera mo kapag kailangan mo na. Kasi hindi lahat ng investment dapat nakalock. Oo, safe siya, pero hindi siya flexible. At kung may paggagamitan ka na malapit na, malaking risk yan. Imagine mo to, plano mong magnegosyo in 2 years. Pinag-iisipan mo na, excited ka na. May opportunity ka na nakikita. Tapos naisip mo habang naghihintay, ilagay ko muna sa MP2 para kumita. Sound smart, di ba? Pero ito yung catch. Nilagay mo lahat sa MP2 na nakalock for 5 years. So pagdating ng year 2, ready ka na sana. May plano ka na. May idea ka na. Maybe may pwesto ka na nakikita o may timing na perfect para pumasok. Pero saan ka kukuha ng puhunan? Nasa MP2 lahat eh. Hindi mo siya basta makukuha. So ngayon, anong choice mo? Either hihiram ka ulit, maglo-loan ka o uutang ka sa iba. O worst case, hindi mo na lang itutuloy. At dito pumapasok yung hindi nakikita ng karamihan. Yung cost ng delay. Kasi minsan yung opportunity na yon hindi na bumabalik. Yung pwesto, nakuha na ng iba. Yung timing, lumipas na. Yung market, nagbago na. At kahit ready ka na sana, nahuli ka na. Isang maling desisyon lang, isang pag-lock ng pera sa maling panahon, pwedeng mag-delay ng plano mo ng ilang taon. Kaya tandaan mo to, hindi lahat ng safe na investment tama sa goal mo. Kasi kung hindi aligned sa timeline mo, nagiging hadlang siya imbis na tulong. Hindi dahil kumikita ka, ibig sabihin tama na yung ginagawa mo. Minsan yung mas importante, available yung pera mo sa tamang oras. Kasi sa pera, hindi lang magkano ang mahalaga, kundi kailan mo siya magagamit. Ngayon, number 3. Ito yung pinaka-underrated. Pero ito yung nakakapagpabagal sa pagyaman mo. At ito yung hindi napapansin ng karamihan kasi technically, hindi ka naman nalulugi. In fact, kumikita ka pa nga. Kaya akala mo okay lang. Pero ito yung problema. Hindi mo nakikita kung ano yung nawawala sa'yo. MP2 is good. Safe, stable, predictable. Wala kang masyadong iisipin. Tuloy-tuloy lang. Pero may limit siya. Hindi siya designed para magpalago ng pera ng mabilis. At dito papasok yung isang concept na sobrang importante. Opportunity cost. Ibig sabihin, ano yung nawawala sa'yo dahil hindi mo pinili yung isang option kaysa sa iba. Kasi every time na pinili mo yung MP2, may hindi ka pinipiling ibang opportunity. Ngayon isipin mo ito, kung kaya mong kumita ng 15 to 20% sa negosyo mo, sa skills mo, sa ibang investment na kaya mong i-manage, bakit mo ilalagay sa 6 to 7% interest? Oo, mas safe ang MP2. Pero tanungin mo yung sarili mo, yun ba kailangan mo ngayon? Safe o growth? Kasi magkaiba yan. MP2 is safe, pero mabagal. Yung ibang opportunities, mas risky, oo, pero mas mabilis ang growth. At minsan, yun yung kailangan mo lalo na kung nagsisimula ka pa lang at gusto mong umangat agad. Ang problema, maraming tao ginagamit yung safe bilang excuse para iwasan yung risk. Hindi dahil hindi nila kaya, kundi dahil natatakot sila. Natatakot magkamali, natatakot malugi. Kaya pinipili nila yung komportable. Pero ang kapalit nun, bagal ng progress. Ang taon lumilipas, pero konti lang ang galaw ng pera nila. At ito yung masakit na katotohanan. Hindi ka naman talaga nalulugi sa MP2, pero nalulugi ka sa opportunities na hindi mo tinitake.
sa negosyo na hindi mo sinubukan, sa skill na hindi mo pinag-investan, sa risk na hindi mo tinik kahit kaya mo naman. Kaya minsan, hindi ang tanong safe ba ito? Ang tanong, ito ba ang pinakamagandang paggamitan ng pera ko ngayon? Kasi kung may mas mataas kang potential elsewhere, tapos pinili mo mabagal, ikaw na mismo ang pumipigil sa pagyaman mo. So ang tanong, masama ba ang MP2? Hindi. Maganda siya, pero hindi siya para sa lahat. Sa lahat ng panahon. Ang tamang investment, hindi yung pinaka-safe, yung pinaka-fit sa situation mo. So bago ka mag-MP2, tanungin mo muna ang sarili mo. May emergency fund na ba ako? Kailangan ko ba yung pera soon? May mas mataas ba akong opportunity? Kasi kung hindi mo ito nasagot, baka isa ka doon sa 3 na nalulugi. Hindi nila alam. Kung gusto mong malaman kung kailan tamang mag-MP2, panoorin mo pa ang mga MP2 videos sa playlist ko na ito.